and by your words, Lord God, today, O God, nga amon pagasaluhan, Ginoo. Salamat, Lord, ikaw lang, O Diyos. Ang Diyos nga makagahom kag wala na sa iban, kag may mga pulong sang kabuhing walay katapusan. Salamat, Lord. Amo ining imong mga pulong, Lord, nga naghatag sa amon sing kabuhi nga espirituhanon, Lord, nga nagapalig-on, Ginoo, sa among tagsa ka mga kalag. Subo nga kami nagahulat, Ginoo, sa adlaw sa imong pagpaya. And thank you, God, for being with us today, O Lord God. And I claim it, O Lord God, in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Atong dayaw ng Diyos, makauturan sa mag-isa pa. Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord. Value your soul. Hatagi sang balor ang imo kalag. Makapamungko na ka mo makauturan. Praise the Lord. How do you value your soul? Mahimo nga bago mo lang inabatian mo. Abi niyo makauturan, when it comes sa pagpangalagan sa Ginoo makauturan, sobra pa ni sa iyasang kalibutan. Amo na gani, hindi paghimo ang rason nga hindi ka makakadto sa church, bangod busy kasi imo trabaho, bangod busy kasi imo nga pag-eskwela, mga kauturan, inatanan, may katapusan. Kung aton inabla, tagaan sang kontrast, mga kauturan, ang pinakalabaw, gidya nga, dapat preparahan ang iyasang Ginoo. Pero mahimo, wala mo na natalupangdan. Hindi naton hawak ang aton kabuhi, nga kita ang nagabuot, nga gusto naton, mapatay ko, gusto ko, edad ko, 100, nga makakuha ako sang 1 million kung tuod na, nga 1 million na ang ihatag nga bali ayuda sa nagaedad 100 years old. Ang imuhuno na daw ara sa mga material things. Mga kauturan, matuod, no? We need material things. Pero hindi amo ina ang aton nga pinakahandom sa aton nga bugos nga kabuhi nga daw amo nang pinakalabaw sa aton kabuhi, mga kauturan. Kaya matuod, mga kauturan, ina temporaryo lang na, may katapusan na. Biyan sa aton kabuhi nga physical, may nagahulat nga eternidad. Hindi pwede haumon ng kaluwasan. Hindi kita pareha sa mga tao nga wala nakakilala sa Diyos. Hindi kita pareho sa mga tao nga ang ilang pagto wala na base sa pulong sa Ginoo. Santo dira kita nagalin. Baseless ang pagtuo. Bangod wala na base sa balaan nga kasulatan, mga kauturan. Sabi ninyo, we are Bible-based Christian. Hindi ko gusto nga tawgon ta nga hindi Bible-based. Kaya nga itong nga ginabasyan ang pulong sa Ginoo. Ang pagtuta dapat Bible-based, mga kauturan. Hindi na based sa teaching sa mga denomination sa mga kauturan. Hindi ini amo ang aton nga sunod nga iyas ang tao, mga kauturan. Bangod ang aton nga ginaalagad hindi tao kundi Diyos, mga kauturan. Ang nagato magasling, praise the Lord. Atong dayaw ng Diyos sa makisa pa, mga kauturan. Blessed be the name of Jesus. Kauturan, what does it benefit a man to gain the whole world with all its pleasures and forfeit his soul and lost his soul? No, sa King James Version. So, ano ang kapuslanan sang mangkon nga mga benepisyo ng tao or manggad? Nga naangkon niya sa sininga kalibutan. Tanan nga pangalipay naangkon niya, pero madula man ang iya kalag. For what will a man give in exchange for his soul and eternal life in God's kingdom? Kung inyo madumduman, mga kauturan, no? Si Judas Iscariot, hindi man to sila nga ang iyang pinsar nga tagaan siya sang
manggad or reward sa iya nga pagsugid sa aton nga Ginoo. Di bala siya to ang nagtraidor gid agud madakpan ang aton Ginoo. Or it might be, makautoran, bangod isa siya ka treasurer. Manog uyak sang panggastos nila during the earthly ministry sa aton nga Ginoo. Pero abi niya makautoran, tungod sa iya nga kalain sa buot, masin naton nga daw wala na plano nga iya itugyan ang aton Ginoo sa mga kamot sa mga Roman soldiers. Nga man, tungod sa iya nga pagsunggod, amo itong natabo, makautoran. Abi nyo, kung imo i-compare ang pagsabdong sang Dios sa kay Pedro kag sa kay Judas Iscariot, ang pagsabdong sa aton Ginoo sa kay Judas Iscariot, tama kalait. Ano to gani? Kay nakita niya ang babae nga ginbuka niya ang suludlan sang precious ointment, ang alabaster box. Kag atong ointment or atong perfume malahalon to. Kag ang perfume gin bubo niya sa lawas ang atong Ginoo. Ibubo niya halin sa ulo, sa bilog nga lawas. Kag gintrapuhan niya sa iyang buhok. Siling ni Judas Iscariot baw kanugon. Kamahal sini, tani, ginbaligya ni, kag ang kwarta ihatag sa mga imol. Siling sa Ginoo, pabay lang. Gintigana niya na, ginama niya sa akon nga lubong. Ang imol, pirmi ninyo kaupod, pero ako hindi ninyo pirmi kaupod. Ang kay Pedro ya, lain man to. Tungod sa iyang loyalty sa aton Ginoo, Lord, bisan no matabo, Lord, hindi gid mahimo nga dakpon ka. Kay pangapinan ta ka. Bisan mapatay man ko, pangapinan ta ka, Lord. Basili mo nga okay man, no? Pero gin-rebuke sa aton Ginoo, siling sa Ginoo, palayo ka Satanas. Kayang imo nga ginahimo amo ang pag-upang sa plano sang Dios. Pero wala na offend. Wala na offend si Pedro. Di ba? Pero si Judas Iscariot na-offend. Na-offend si Judas Iscariot. Nagani, kung masinungguron ka, hindi ka magtubo. Kag hindi ka mag-improve. Amo na sa music ministry, kung koreksyonan ka gani sang inyong music director, mamati ka. Los lang guro ko ng inyo music director, libagon, meron ka man guro nga, di mo na mong gintudlo mo sa akon. Muna bala katingalahan nga may music director, libagon. Di na pwede sa normal. Wala sa music director nga libagon. Kay ang iya tudloan, mahimo man nga libagon. Siyempre, masunod man siya tuno nga iya sang libagon. Kundi tanan mga libagon. No? Shall say amen? Di na pwede sa ako niya. So namin nag-intra-intra di magtudlo bla. Hipos balanay, kaya ang ginatudloan, budlay kakwa, kaya ga-intra kayo mo libagon ka magkanta. So, when it comes sa mga chords, sa mga musical instrument, learn to accept correction. Learn to accept. Sometimes may ara criticism, but make sure nga
ina nga criticism, hindi destructive, but constructive. Mayara nga criticism nga makabulig sa imo man improve. Amo na ang constructive criticism. Hindi destructive. Mabalaan mo na kung destructive. Suya lang, suya. Wala man sa may ginhatag nga eksakto nga mga chords. So, hindi na constructive. Destructive na. Sabi niyo mga kauturan, sa kay Judas Iscariot, tama ka. Kung imo bala pinsaron, ang Ginoo daw nagapamiling-bilin sa tunga time. Sa niya, ang imol, pirmi ninyo kaupod. Pero ako, hindi ninyo pirmi kaupod. Gintiganan niya ini sa akon nga lupon. Nagsunggod si Judas Iscariot. Gintawag nagiman sa daan nga detritor, pero makautora, no? Amo na, ang ginatawag bala nga may naglain kita nga personality, but we are serving the Lord. Hindi based kung ano man na basihan mo ang imo nga siling ka ti amo gikuni. Na-change na kita dira sa Ginoo makauturan. Amen? Na-change na kita. Ang lain kung wala ka na-change, amo nang problema makauturan. Amen. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kuha mo na ito, Juban. Pusipos na ni, pero damo mo na nabalaan nga bersikulo. Okay, thank you for coming. Praise the Lord. Amo ni mga kauturan, ang ginasiling lang humility, importante gini. Pero makauturan, kung ang desire ta sa kalibutan, sobra pa sa desire ta sa Ginoo, bisan anong pa nga ginatawag nga humility, matabunan ang imo handom sa Ginoo, siling pa makauturan, for what will a man give in exchange for his soul and eternal life in God's kingdom? Anong mahatag mo, abi? No? In exchange sa imo kalag. Kag ang kabuhing walay katapusan sa ginharian sa aton Ginoo. Paano nimo natagaan sang balor ang imo kalag? Praise the Lord. So the value of the soul corresponds to the value of life. Ang value sa aton kalag, mga kautron, nag-corresponds ini sa value sa aton kabuhi. Knowing the value of the soul not only affects how we care for our own soul, it also motivates us to care for the souls of others. Abilin niyo, ang mga nagawali sa may balita, nag-evangelize, mga frontliners. Ang tawag na ko sila, mga frontliners, mga kautoran. Wala kita sa iban nga ginahandom, Hindi personal na ito nga handom. Namatod, no? Kung maintindihan lang sa mga truth seeker, ginuntatan anay naton ang mga trabaho ta personal. Ginuntatan anay ni Brother Alfred ang iyang bulhaton sa iya big shop, makauturan tungod sa bulhaton si Ginoo. Wala ta daya ginansyahon nga pareho sa kalibutan nga ginapabugal nila ang ilang trabaho nga may ara sila dako nga compensation, may dako nga sweldo. Wala na di sweldo tungod sa burden naton dira sa Ginoo. So ang Ginoo may ara man na nga mga ginaaman nga mga pagpakamayo. Damor nga ikaw naghatag favor sa iya nga bulaton, damor nga ikaw i-bless man sa Dios makauturan.
Kaya hindi kita mga hireling. Hindi kita hireling preachers. Nga i-hire. Sweldohan. Basta mo lang na iwali mo. With the approval of the church board members. May amigo ako makauturan. Halin sa conference ko no siya. Pagabot niya sa ila personage. Ila mga bata ara sa guwag hilibiyon. Tanan nila nga mga gamit ara na sa guwag. Ginpadlak ang personage. Sila nga ginpadlak ang personage. May nag-abot nga isa ka elder. Pastor, hindi na ikaw ang pastor diri. Approved by the church board members. So ginatawag na siya nga kung tanawon tabla sa church government, ang Bible-based government, Bible-based church government is theocratic government, not democratic government. So ina siya nga mayara nagabuot nga church board members, sila ang may taas nga authority, that is democratic government. Hindi na Bible-based. Ang Bible-based, theocratic government. Ang word theocratic, theocracy, from word theo, God, governed by God, theocratic or theocracy, governed by God. Ining aton church government, this is not a democratic government, but theocratic government, makautora. Governed by God. Shall we say amen? Not governed by any man, but governed by God. May elders kita. Ano naman na, automatically, deacons. They are the subordinate officers, makautora, of the church, makautora. Pero ang head diri, ang chief shepherd, wala sa iba ng aton Ginoo. Our Lord Jesus Christ. Praise God. Under shepherd lang niya mga pastors. Under shepherd. So, hindi kita hireling. Bangod ini, based sa aton nga burden makauturan. Hindi niya to gain material things. Kung namamula na ginando mo, nga magpastor ka pa. Kita ka lang, ubra nga, good makaganar ka mo na bla, pero damor, nga ikaw magpalayo sa Ginoo, damor man, nga ikaw pabayaan sa Diyos. Ang matuod, mga kauturan, hindi ka covered sa pagpakamayo sa Ginoo kung magpalayo ka man sa Diyos. Kung magpalayo ka sa kabubuton. Pero salamat, mga kauturan, tagaan ta value nga ito, nga kalag, mga kauturan. Nga siling pa, knowing the value of the soul not only affects how we care for our own soul, but it also motivates us to care for the souls of others. So, amo niya mga kauturan, nga ang kalipay ta, amo ang ginatawag evangelism, amo ang ginatawag na soul winning, mga kauturan. The Lord is coming very soon. Amo niya yung dako naton nga commitment sa Diyos, mga kauturan, himoon ang iyang kabubuton. Silipa, the soul longs for God. Down deep inside every person's heart is a cry for something, but he doesn't quite know what it is. Man is a worshiping creature. He instinctively knows that there is something out of there somewhere, and he longs to know that something or someone. Your soul longs for vital contact with God. Your soul is valuable because it is eternal. It is forever. Yan na ni Billy Graham makauturan. Ang matod, no? Ang soul, ang spirit makauturan, ini makauturan, kung tanaw natin sa Bible, wala na katapusan. Ang mapatay ang aton malang body, ang aton physical body, aton lawas.
Pero siling ni Prophet Ezekiel, the soul that sinneth, it shall die. Ezekiel 18 verse 20. Ano ang yes na butsilingon? Ang yes na butsilingon mga turan, that is an eternal separation from God. That is eternal separation from God. Ang ginatawag nga mapatay. Ang matod sa una, patay kita. Patay kita sa una, sa tubangan sa Ginoo, sang wala pa kita nangalagad sa iya. Ang tao nga wala nagasapak sa pulong sa Ginoo, they are spiritually dead. Patay sila spiritually. Sa tutod. Kaya ginatawag nga pagkapatay nga espirituhanon, amang pagsiparar mo sa Ginoo wala kagana eh. Amo na ginatawag nga espirituhanon nga pagkapatay. Lain man niya ang physical death. Ang physical death, kung magsipirit na ang espiritu mo, sa imo nga lawas, so, patay gid ang guamos na. Kay ang tatlo hindi pwede magbulagay. Mintras buhi ka, ara ginang tatlo. Your soul, body, and spirit. Ara gini ang tatlo makautoran. Now, why the soul is so valuable? Nga ang kalag, tama kayo ka malahalon. The soul is made in the image of God. Sa Genesis 1:27, Common English Bible, God created humanity in God's own image. In the divine image, God created them, male and female. God created them. Amo ni ang ginambal dira sa Genesis chapter 1 verse 27. So gintuga sa Dios ang tao sunugin sa iya nga dagway. Amo na ang suno sa record makautran. Babae kag lalaki gintuga sa Dios. So kung nga tama ka malahalon sa Diyos, ang kalag sa tao. Di ba? Halin sa yabok, ginuumol sa Diyos, pinagi siya kamot, ginhud pa niya sa iya nga, gininhawa, siya nostril, iya nga huipan, amo ng breath of life, kag nahimo nga living soul. Amen. Praise the Lord. Why the soul is so valuable? Christ died for every soul. Bangod si Jesus Christ napatay para sa tanan nga mga tinuga, sa tanan nga mga kalag. Klaroon tani, ano balang kalagaw amo ni ang nagabatyag. Amo ning kalag. Ang kauturan. Amo ning natawag nga self-consciousness. Amo ning kalag makauturan. Now, salamat makauturan kay ang kalag nga ari sa aton subong natandog sa Ginoo. Ba kung wala ka natandog sa Ginoo, wala ka gitsubong. Abi ninyo kung wala natandog sa Dios, si Jacob, wala siya tani na chance. So sa dira nga natandog siya, nagrisol pagani, nagrisol gid si Jacob kay hindi siya gusto nga, hindi siya i-bless. Hasta gid nagaga. So na-change si Jacob, kag na-change siya nga ngalan from Jacob to Israel. Ang meaning sang word nga Israel, prince with God. Si Saulo, wala na chance. Kung wala siya, naka-encounter sa aton nga Ginoo dito sa dalan sa Damascus. Sa dira nga ang iya, na-encounter nga aton Ginoo makauturan. Sa ito nga time, wala to. Sing huna-huna, si Saulo nga iya sang huna-huna, sang isa ka, tumuluo sa aton Ginoo. Kay gana, isa siya ka, great persecutor. Kagang iya sa tutuyo, nga kung may masugata siya nga mga Kristohanon,
iyagid nga ipadakop, kag guyuron pakadto didto sa korte kag sentensyahan sa kamatayon. Pero makauturan, ang wala iya gina-expect, ang iya nga masumalang, amo ang presensya sang Dios makauturan. Nga may ara kasanag, nga nagbunggo sa iya panulok, nga nahulog siya, siya ginasakyan nga asna or kabayo. Sa dira nga nahulog siya dira sa duta, nabatian niya ang tingog gikan sa langit. Saulo, Saulo, nga ginhingabot mo ako. Kag dito namangkot siya, sino ka Ginoo? Kag ang sabat sang tingog, ako si Jesus nga imo ginahingabot. That was a great day of awakening, makauturan sa kay Saulo. 3 days, hindi siya makakita. Sing kasanan, nabulag si Saulo makauturan. Kag si Ananias, ginsugo sang Dios nga katuan si Saulo. Agod ilihans, agod magbalik ang iya nga panulok. Nagbalibag tani si Ananias. Lord, ina nga tao, tama ka delikado. Damo na siya sang mga ginpapatay nga mga Kristiyanon. Ang pinakauna nga nahimo nga martir dira sa New Testament, nga siya ang nag-approve sa kamatayon, amo si Stephen makauturan. Pero siling sang Dios, hindi ka magakadlo, kay muon ko siya nga isa ka pinadala para sa mga intil. Gani nagkadto si Ananias makauturan sa kay Saulo, bulag si Saulo. Kag ginlihan siya ni Ananias makauturan. Kag siling ni Ananias, ako ginsugo sa Ginoo nga kadtuan ikaw. Kag sangginlihan siya makauturan, nagbalik iya nga panulok, nga siling pa sa record, may nagkalahulog, nga daw himbis halin sa mata ni Saulo makauturan. Kag dito na change si Saulo makauturan. From persecutor, from great persecutor, nahimo na siya nga apostle to the Gentiles. Hallelujah, halin sa ngalan nga Saulo, nahimo na siya nga Pablo makauturan. Yes! Hallelujah. Basta ara ka sa Ginoo, bag-uhon ka gid. Pero kung wala ka pa nagbag-o, mahimo nga wala ka namati sa pulong sa Ginoo. Wala nimo ginakabuhi ang pulong sa Ginoo. Yes, hallelujah. Ang aton tinion, liputan niya kalibutan makauturan. Kag silipa makauturan, Jesus came to save the lost. Praise the Lord. Sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Kag sa Romans chapter 5 verse 6, for while we were still being weak, yet at the right time, Christ died for ungodly ones. Ang aton Ginoo, napatay siya, nagpakamatay siya, para sa aton nga mga makasasala. Para sa mga makasasala. Amo na gani, sin-o kagid. Nga kabalakan sa Diyos, no? Siling gani dira sa Psalms, who am I, Lord, that you are mindful of me? Sin-ogi ko, Lord, sin-ogid ko nga ginadumdum mo ako. Di ba, may ara kanta, ginakanta tadi, who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Sometimes we call the Lord, we call Him during trouble, kung may trouble. No? Kung wala trouble, wala no. Kung wala problema, daw wala man. Manawag lang sa Diyos kung may kinanglan. Ano na, no? Daw ginhimo naton nga for emergency ang pagtawag sa Dios. Surya, daw mo na kalabanan. Ginhimo mo nga for emergency ang pagtawag sa Dios. Hindi na mo, madumduman mo lang ang Dios kung nara ka sa italital. Madumduman mo lang ang Dios kung nagpigado ka na. Madumduman mo lang ang Dios kung may balatian ka na. Kung wala, kung nara ka sa kabugana, daw imo ang tanan, wala ka pakialam.
sa pulong sa Ginoo. Ang matuod, mangalagad ka kung hindi matubag ka gihapon sa Dios. Sa tutuod, whether you like it or not, you are going to face the Lord in the judgment day. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. Sa nagkakabuhi pas niya kalibutan, whether it be good or whether it be evil. May tumbas gina, mga kauturan. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. Praise God. So, amo ni makauturan, kung nga ang kalag, malahalon, makauturan. Why the soul is so valuable? It is immortal, deathless, beyond this physical life. Ang kalag na ito. Amo na gani, nga may ara, eternal suffering, ang mag-suffer ang kalag. Ang kalag sa mga wala na ginulson, ang kalag sa mga wala nagpangalagad sing tatlong tira sa Ginoo. Tungod, ang kalag, wala kamatayon, amo nang magantos. Sa 1 Corinthians 15, sa 54, so this body that ruins will clothe itself with that which never ruins. Maga suklob na sang hindi na dunot. Ini subong madinulonton. Pero magabot ang adlaw nga magasuklob kita sang lawas nga hindi na madunot. And this body that dies, Lipa, will clothe itself with that which never dies. Masuklob na sang hindi na mapatay. Sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. When this happens, the scriptures will be made true. Ma-fulfill gid ang ginhambal sa kasulatan. Death is swallowed in victory. Ang kamatayon ginlamon sa kadalagan. O death, where is your victory? Where is your power to harm? Sa King James Version, where is your sting? Hindi ba? Ang sting of death is sin. Dalit. Sang kamatayon amang sala. Amo na gani, yang sala dapat mautod. Dapat makuha ang curse of sin. Dapat ma-break. Amo na ang wali ni Apostol Peter sa Day of Pentecost sa Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sila niya, be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins. Sa kapaturan sang sala, ang equivalent sa kinatawag remission of sins, mga kauturan, is washing away of sins, mga kauturan. Amo ang ginatawag nga kaugasan sa sala. Shall we say, praise the Lord? Ang mga may ginauyatan nga printed Bible, mga people, do you have printed Bibles? May I hear your response, mga people? Natulog ang mga people, bisan isaway ko sa may nabatian. May I hear your response, mga people? Natulog ka mo? Kuha ka mo tuulunan kung natuyo ka mo. Shall we say, praise the Lord? Praise God. Sabi niya mga kauturan, basahan ninyo, Acts 22 verse 16. Kung nga nambal ko, wala din sa aton nga PowerPoint, nga washing away of sins, ang busilingon ni Peter sa Acts 2:38 for the remission of sins. Kaya silipa sa Acts 22 verse 16, ginsaysay ini ni Paul
Kung paano siya ginbaptize ni Ananias. In Jesus' name. Nga siling pa ni Ananias siya, now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins. And wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Wash away thy sins. For the washing away of sins ni, ang busilingon, for the remission of sins. Lain niyang word nga forgiveness. Tama ka light ang word nga forgive or forgiveness. Tapos nakaroon may utang ko kay Brother Alfred nga 500 ka, implo lang eh. May utang ko siya nga 500 ka pandisal. Wala ko nabayaran. Ara siya listahan. Wala ko ginabayaran. Ti, ginsambalan niya ko. Ti, sige lang, pastora. Pasensyahan na lang ka. Kasi na ito na-forgive ako. Oh, forgiveness. Pero arang, ngalan ko sa listahan nga may utang ko. Pero ang ginasili nga, remission from word remit, washing away, kung klaron ta na, gin-iris gid. Gin-iris gid. Hindi nga, ara lang yapon sa listahan. Hindi. I-blot out gid. Panason gid. Kung atong tagaan sang dako gigayo nga talupangon no ang sa word nga washing away of sins kag ang word nga remission of sins makauturan. Hindi na ya basta-basta. Nga hindi lang nga napatawad ka kundi napanas gid. Napanas gid ang imo nga nahimo nga kasalanan. Amo na ang busilingon dira sa baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Kay may curse na, may upod nga curse makauturan. So, amo na ang balbla, amo na sa kanta ni Ron Kinuli, Hallelujah, Jesus is alive. No? The curse of sin has broken and we have perfect liberty. So, na-break ang curse of sin. Nautod, ginutod. Paagi sa imo nga pag-surrender sa Dios. So ina nga curse of sin, ginatawag ina nga hereditary. Na panubli talin pa sa aton unang ginikanan. Nga siya dan kag siba. Amo na siya ginatawag nga sala nga hereditary. Kung nga ang tao mayra kamatayon bangod sa sala, pero ang bunaya gadulot sa Dios nga bang kabuhing ulay katapusan. Pinagi sa atong Ginoong Hesukristo makauturan. Blessed be the name of Jesus. Sobre makauturan, magasuklob kita, entitled kita nga magasuklob sang lawas nga hindi madunot because we have the identity of our Lord Jesus Christ. Ang kapidaan nga ginbautisman kay Kristo, nagsuklob kay Kristo. Now, ang balaan nga Espiritu, amo ni siya ang seal of redemption sa tuntun. Sili ni Paul, ye are sealed by the Holy Spirit of God unto the day of redemption. Unto the day of redemption. Ye are sealed by the Holy Spirit of God. So, mani makauturan, for the washing away of sins, ang baptism in the name of the Lord Jesus Christ, hindi ang tubig ng literal ha. Kay ina siya, laragway sa burial sa ngaton Ginoo, ilubong kita sa tubig, sa bautismo siya ngalan. Romans chapter 6 verses 3 and 4 makauturan. Karon, dala naton ang identity sa atong Ginoo. Nasilipa sa Galatians 3:27, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Ang kapidaan nga ginbautisman kay Kristo, nagsuklob kay Kristo. Ang tao gali na Christianize, sa dira nga nabaptize sa in Jesus name, pero kung wala siya nabaptize in Jesus name, hindi siya tuod nga na-Christianize. Sa aton nga nanging expression naton, ang nag-Christianize sa aton nga pungsod, Pilipinas, kag ang nag-discover ginmandre, kag ginhingalanan nga Philippines, ginkuha sa ngalan ni King Philip II nga king sa Spain, king of Spain, dira ginkuha tod ginman sa history, ginkuha ang ngalan nga Philippines sa ngalan ni King Philip II nga king of Spain. Kag dala nila ang ginatawag nga Christianity. Okay, wala problema sa ginatawag nga Christianity. Pero ang aton nga nahimo nga pagtuo sadto nga ang aton nga pag-intindi
nga wala na Christianize kung wala kita na bunyagan. Sa Bible, wala sang bunyag sa tudtod, sa original, gidya. Bisan sa English, wala dira sang bunyag. Ano balang English ang bunyag? Sprinkling or pouring. May mabasa ka nga pouring, sprinkling sa English, wala. Ang word nga baptism, ang iya sina nga kalugan from Greek word baptizo, meaning immersion. Immersion or submerge. Anong immersion? Anong submersion or anong immersion? Itumuoy, isubmerge. Itumuoy sa dalom nga tubig, pareho sa kay Jesus Christ. Nga ginbaptize siya ni John di Baptist, hindi pa tani si John di Baptist. Then, sa river of Jordan, gintumuoy sa dalom nga tubig. Ang Iroko gintumuoy sa dalom nga tubig, pagi sa kay Pilipi makautoran. Ang 3,000 souls sa Dio Pentecost, ginbaptize, gintumuoy sa dalom nga tubig makautoran. Praise the Lord. So, amo na siya, ginatawag nga, meaning sang baptism, immersion. Wala sang sprinkling or sprinkle or pouring. Kaya ang Greek word sa ginatawag nga sprinkle or pouring, rantiso. Rantiso. Wala sang rantiso sa Bible. Nga ang mga apostles, assuming nagbaptize, pero rantiso, wala. Kaya ang rantiso gina, sprinkling, or pouring. Lain niya ang sprinkling, lain man niya ang immersion. Kaya kung pariyo malang nagali, pero subong nga daw nagainit na laban, kung may mamunya gabi sa iyang tanom, tiloy bihambal kung hindi maglibog ulo ya, tiloy bihambal be. Gano kada, mare, gano ka gabautismo? Masilingin na sa ano nga bautismo niya nga, namunyag ko. Lain ka diyang bunyag, lain ka diyang bautismo, kung klaron ta. Nga man, sa iya pala nga root word, halin sa Grigo, ang sprinkling, rantiso. Ang baptizo. Oh. Lain niya ang kahulugan sa word nga baptism. Immersion na yan. Tumoy sa dalom nga tubig. Laragwais ka matayo ni Jesus Christ kag saya lubong ang baptism in Jesus name. May ara pala ginalubong nga dalon sa patio kag tambakan lang sang duta kag pareho lang nga daw gauling, di ba yung nagauling, ginatambakan na lang duta, no? Para mapos tambakan duta. Ay, makasuhan kasi na. Kaya makuha ka pangadaan sang burial permit. Kung wala pansyon bala, may ara bala nga, ilubong, tambakan lang duta. Oh, nga pabukon mo, lapaw sa tawabe, ala, doga tabliya ka mo. Wala, sa mo nang alubong. Hindi bala, kinandan, 6 feet below the ground na yan. Amo na, ang bautismo in Jesus name sa tubig, laragwa sa lubong ni Jesus Christ. Suno pa sa Romans chapter 6, verses 3, pakanto sa 4, mga kauturan. So, amo na nga, dili kita mabase kung ano ang ginatudlo sa balan nga kasulatan, mga kauturan. 1 Corinthians 15, 20 to 22, 42 and 44. Imo dira mabasa. Judgment awaits its soul. May nagahulat nga paghukom. Rewarded or punished. Mabasa mo sa Revelation 21, 4 to 7. Arada mga references, mga katulan. Therefore, fear God. Kung wala ka kadlong sa Diyos, hindi ka man makahimo sa paniguro sa imo kaugalingon dira sa saad sa aton Ginoo. Siling pa, heaven rejoice. Heaven rejoices over the salvation of just one sinner. Sa isa lang ka makasasala nga naghinulsol, ang
mga anghel sa kalangitan niya, gakinalipay na napaturan. Gakinalipay na bisan sa isa lang. Sa isa lang, kakalag nga nagkinulso. Naman na gani, lipay kita kung may ara nga isa nga nagsod. Praise the Lord. Sa Luke 15, verse 10, makautran sa Amplified Bible. In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. That is, changes his inner self, his old way of thinking, regrets past sins, lives his life in a way that proves repentance. So, amo nang importante, may ara prueba nga naginulsol. Dapat, ano ang ginatawag repentance? Turning away from sin. Change of heart, change of mind. Amo ning tutuod nga repentance. Nga hindi mo na paghimon pa ang kangilaran sa Ginoo. Siling sa kanta gani, the things I used to do, I do them no more. It was a grande when I was born again. The things I used to do, sigarilyo. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, gainom, gatayong, sa makalubog, I do them no more. It was a grande when I was born again. No? So, tanan, nadula. Tanan nga mga gawi, nga hindi iya sa Ginoo. All things are passed away. And behold, all things are become new. So, may mga kauturan, and seeks God's purpose for his life. Amo niyang tutod. Nga isa ka tumuluong, nga gintagaan niya sang balor ang yakala. Now, that you are saved, value your soul. Are you saved? Okay? Value your soul. Unadre, care for your soul as you would your most valuable possession sa Matthew 16:26, Luke 12:15 to 21. Care for every soul with a better understanding of its worth before God. Matthew 9:36 to 38. Since the Son of God saw the value of one soul, so must we. Kung nakita sa Diyos ang value sa isa lang kakalag, so dapat kita more pagid gani nga aton ini nga tagaan sang dako nga balor ang aton subong nga kabuhi nga espirituhano ang aton kalag bakaw to. Abi ninyo ang hambal sa Ginoo nga ang aton nga kalag, ang aton nga espiritu makauturan. Amoy ni ang may ara eternity. Amo ni ang may eternity gid. Ang aton nga flesh balik niya sa yapok ya. Now karon kay may eternity gili no, may gahulat nga eternity sa aton nga kalag. Duha ka klase nga eternity. Ano ni nga eternity? Nga duha ka klase nga eternity. Ano ini nga mga eternity? Una, heaven of heavens. Ikadawa, hellfire. Probla sa kay Lazarus. Sang napatay siya, gindala siya sa mga anghel, sa sabak ni Abraham. Ang manggaranon, sang napatay siya, gindala siya sa mga manuglubong dito sa patio. Sa Hades, dito na siya nakamuklat. Kita ay Lazaro. Ara sa sabak ni Abraham. Kag dito, grabe ang iya nga antos sa tuman nga kainit. And that was his eternal masiling naton eternal state of life. Amo na to ang ginatawag ng eternal destination. So, after sa aton physical nga lawas,
physical nga kabuhi, may kadtuan kita nga eternidad. So diin kita makadto nga eternidad. Amni gani makauturan siling ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Hikuta ang kaluwasan. Hikuton mo ang kaluwasan nga may kadlok ka sa Dios. May pagtahon. Managani, lipay ka kung makasulod ka sa mall, no? So, todo, doon na mo ginman nga daw, masilinaton nga daw, paumpaw. Sobra nga kainit. Naka-observe ko da, sa Gisano da sa Sara. Kung unto na, may kasulod da. Way na, baklon. Mapabugnaw lang. Mga biyahis ang e-bike. Lipay kung makasulod sa mall. Kanami. Bugnaw. Pero nagligat to, daw pila to ka bulan nga. Kada sulod ko daw ka ginuot man. Lugi pahinayan na aircon ko. Pero kung normal gani, kanami, lipay ka. Sulod ka sa Jollibee. Lipay ka, no? Grabe. Sili mo do may ara ka gid nga premyo sa kalipay mo. Kay tuod gid man. Feel mo. Agabugnaw. Sakay ka sa series, di aircon, lipay ka, no? Lipay ka. Kanto ka kung din nga resort, lipay ka. Pero nga kung sa church, wala ka kalipay. Amen? Dapat diri ang sobra na itong kalipay. Amen? Praise the Lord! Wow, lipay ka, kaon ka sa Jollibee, pero tigit kalipay mo. Pero tigit ang kalipay mo. Pero mas labaw nga magakalipay kita kung arita sa church na kauturan. Naman todo dapat. Amo na nga aton kabuhi sa Ginoo. Hallelujah! Come before His presence with singing and thanksgiving. With gladness. Dapat! Amen! Hindi ka daw nagpangasubo ka. Amen! Lain na diya. Di tapagdalon ang mga material na bagay nga imonta daw topiko permedri. Pila na baton mo sa ayuda gapon. Ako no tatlo lang ka noodles. Ako 5. Mayo imo ba? Di ka naka-concentrate mag-worship kaya daw dira nang imo mind. Noodles na yan. Pila gid lang na ka adlaw ko. Di kay na mapilan ka oras kaunom na matudaw na stiyan mo. Material na. Amen. Lain niya sa Ginoo. Praise the Lord. Amo na gani mga kauturan. Tagaan ta balor ang aton nga kalag. Praise the Lord. Tagaan ta balor mga kauturan. The Lord is coming very soon. Praise the Lord. Hallelujah. Away na. Amo na itong conclusion mga kauturan. I-value tagid. Tagaan ta balor. Tagaan ta balor. Praise the Lord. May ara ito nga nakakita sang na-confirm gid man to kuno sa National Museum nga celestial globe. Pero kay sang wala pa, sili niya, di ko na pag-ibaligya, kundi pagbaklon. 2 million. Di man ng isda. 2 million ang presyo. Kita nyo to sa kay Jessica So. Pagtanaw dito sa National Museum, na-prove nga antique man. Antique.
Pero sila ang bilis ni. Kung ibesta sa eksakto ka presyo, sila 3 to 5,000 lang. Kung may masobra pa na, hasta lang 35. Pero primero sila, di ko na pag-ibaligya. Kung hindi magbili, 2 million. Ang na to, no? Sa mga transaksyon, damo na tulindas. Gauna ang konklusyon. Ibalik kayo na lang eh. Yang ara na lang. Makautura, no? May value eh. May ginabasihan sila. Pero ang aton kabuhi ng espiritual makauturan, hindi naton makumpare sa value sa kalibutan. Hindi naton makumpare. Hindi naton pag-i-compare kung ano nga mga material things makauturan. Ngaman makauturan. Sobra pa sa manggad sa kalibutan ang ari sa aton. Kabalo ka mga makauturan. Kung nga ang hambal ni Jesus Christ, ano ang pulo sa tao, nga bisan maangkon niya, ang bugos ng kalibutan, kag madulay ang kalag. Abi niya makauturan. Damo sa mga tao nga nadula sa pagpangalaga sa Ginoo because of their desire sa mga butang nga yasang kalibutan. Kung na gani mga kauturan, let us be serious when it comes to serving the Lord. Hindi ni mga kauturan, hindi ini lahog-lahog ang pagpangalaga sa Ginoo. Hindi pwede nga i-compare ta ni iparehas ta sa mga meeting sa barangay. No. Sobra pa ni siya sa barangay. Sobra pa ni siya sa mga politiko makauturan. Hindi niya haum-haum ang kaluwasan. Kung nga siling ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Kung kisa, mailan ta sa sugid. Pero ang Diyos wala namuot sa aton nga mga testimony until nga makita sa Diyos nga aton kabuhi dala naton ang yahimaya. Kaya nga, we are the living epistles of our Lord Jesus Christ. Mga buhi kita nga mga sinulatan sang Ginoo. Not written with ink. Hindi nga ginsulatan kita sang ink. But by the Holy Spirit of God. We became the living epistles of Jesus Christ. Dalayahon ang Diyos makauturan. Hallelujah. As we all stand, samtang kita magapanindog makauturan. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Ang Diyos makauturan,